meron po talagang ang ipinapangalandakan. May isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Opo. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati-rate, yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. And alam nyo ba guys, mas gusto ko itong plane na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables, mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane and meron pang seats sa likod. Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ayun, ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda to kasi may table. Pwede kang mag-wine-wine, pwede kang mag-cheese-cheese. Oo. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. Hindi ho ba kapag magnanakaw ka, o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi, sa bansang ito, ipinapangalandakan nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka, ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Ang tanong nga ngayon dito, ikaw na Pilipino na naghihirap, ikaw na nagmamaneho ng taxi mo ngayon, di ba? Ikaw na papunta sa iyong trabaho, na ang iniisip mo na ngayon, yung bill mo na babayaran, yung hulugan mong sasakyan, yung bill mo sa kuryente, bill mo sa tubig, pambaon ni Junior, pamatriko na lang lahat, yan ang pinoproblema mo. Ano pakiramdam mo dito sa mga pangyayaring ito? Hahayaan mo na lang ba? Palagay ko kinakailangan mag-ingay na po tayo dito. Talaga namang maiinis kayo. Nung pinanonood ko yung vlog ng batang ito, sabi ko, wah, di ba? Sa isang bansa na binabaha sa tuwing umuulan, may mga ganun ang buhay na may kaugnayan sa mga halal ng bayan. Yung pong mag-asawa kahapon na nakausap natin, 4,000 pesos, umiiyak na po si nanay. Sa sobrang pasalamat sa 4,000 pesos. Hindi po ba? Na hindi ho nila kikitain, na napakahirap nga daw ng buhay pagkatapos may ganito mga tao. Hindi po ba mga kapatid? At nagyayabang pa sila Sorry po, simulan po natin itong ating programa dahil mamaya pag-uusapan po natin to. Ngayon mga kapatid, bagamat yung iba nagtanggalan na ho ng kanilang mga post, no? Meron po talagang ipinapangalandakan. May isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Nagpo-post siya na, alam nyo, mas maganda itong sinakyan namin na private plane ngayon. Kasi dati-rate, yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private plane. Ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Ito ho yung aking pinsan. Ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda ito kasi may table. Pwede kang mag-wine-wine, pwede kang mag-cheese-cheese. Oo. Ano yun tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Okay. Oo. Mga social media influencer kung tawagin. Di ba? Okay. Papakita nila sa'yo yung lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, gustong-gusto yan ng tao dati. Kaya lang ngayon, pinuputakte nang malaman na may kaugnayan sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control projects. Kasi nga po, kontraktor yung kanyang kamag-anak. From aesthetic queen, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan-saan kang mga bansa na nagpupunta. Tapos binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Alright, pagkatapos, from head to toe, sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes. Guys, this is Chanel, Gucci, Prada. Tapos may amount and then the price. Kasi may magazine na ganun, baby. Parang lifestyle magazine din kung saan yung mga sikat na artista nilalagay doon yung kanilang kasuotan at kung magkano. Sige. So mga kapatid, maliban po dito sa batang ito, mawalang galang lang po, no? Kasi hindi ho malayo na mabuli siya Kasi nga naman po mga kapatid, hindi ho natin itinutulak yan Kasi nga po hindi tama yan. Pero ito yung nagiging daan ngayon para kaputaktiin ng kung ano-anong negative comments. Mayroon pong district engineer from the Visayas. May ganun din po naman, yung kanyang post ay nasa first class yung upuan ng eroplano. Hindi pala yung business class. At may iniinom siya at nakadisplay yung kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag.
At nandun siya ho First sa, class ako, pala yung estatwa na yung Rome yun, sa Rome. Di ba? Para bagang, ito ho yung mga tao na iisipin po natin, di ba? Di ho ba kapag magnanakaw ka, o magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo, hindi ba dapat medyo disimulado tinatago mo? Hindi, sa bansang ito, ipinapangalanda ka nila yung mga ninanakaw ng kanilang pamilya. Kaya talaga mag-iisip ka, ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Pinapayagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan eh. Right? They flaunt it, no? Opo. Maliban dyan, yun pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga damit. Ang relo, mga Magkano kapatid. pa sweldo ng district engineer? Pinakamura lang po mga kapatid yun ha. Na relo na kanyang bitbit, 12 million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million and they flaunt it. Anyway mga kapatid, eto po, bago ho tayo mag-break dahil nga po alam kong inaabangan nyo ng mga balita. Pag-usapan nga natin to. Ngayon may kautusan ng ating presidente. Lifestyle check. Ang daling sabihin, ang sarap pakinggan. Tanong dito, paano yon? Gaano na naman po katagal yon? Mga kapatid, lifestyle check, sinong gagawa? Paano mangyayari? Hindi po ba? Saan ka magsisimula? Sinong uunahin mo? Hindi po ba napakadaling sabihin lifestyle check? Opo, pero ngayon mga kapatid, ang klaro, meron na po talaga, no? Meron na po talagang identified eh. Halimbawa, yung na-expose ni Senator Ping Lacson. At kahapon po sa interpellation ni Minority Leader Tito Soto kay Senator Ping, no, siyang una, pinag-usapan na po nila ito eh. Klaro, ika niya. Klarong ghost project. Okay. Nabayaran na ba? Yes. Nabayaran na. Okay. Sino contractor? Identified. Sino district engineer? Identified. Paano na-release yung pera? Di dumaan doon sa paperworks ng merong project inspector, merong pong evaluator, merong kung sino-sino. Kasama na po mga kapatid yung COA. And of course, hindi ma-release yan kung walang DBM din. Hindi pa na tumanggap ng mga dokumento. Meaning, identified na po nila lahat yung pong dinaanan ng proseso bago matanggap ng contractor yung pera na bayad ng gobyerno sa isang proyektong non-existent. So, paano yan? Hihintayin pa po natin sino? Hindi ba dapat po yung mga yan, ngayon pa lang po, pinagkakakasuhan na? At bilis-bilisan po yung due process nang sa ganon, pagdadamputin na yan mga kapatid. I mean, sorry po kasi talagang mapipikon ka dito po sa ating pinanonood ngayon na para bagang, okay, lifestyle check, sige, gaano ho kabilis yan, gaano katagal yan. Magandang balikan itong nangyari dito po sa isang bansa, itong first lady ng, dating first lady ng Malaysia. Ng Malaysia. Oo. Okay. Si Rosma. Opo. Itong dating first lady, nakakulong ngayon ito. And then, 3 counts pa lang po kanyang kinakaharap ng graft. So, 10 years bawat count. Mga kapatid, ito po ay may kaugnayan, hindi pa ito doon sa kanilang wealth fund, no? Na kinasangkutan ng kanyang mister, na nakakulong din po ngayon. Opo, ito ho, yung bribery na nangingialam sa mga kontrata ng gobyerno. Opo, nung nagkaroon ng prima facie evidence, sinalakay kaagad ang bahay nito eh. At ano ang na-recover sa bahay niya? Opo. Mga alahas. Tiaras. 400 piraso ng Hermes bag. Yan. Ang iba nakabox pa. Oo. Diamond necklace, gold necklace. So mga kapatid, di ba? Na $1.6 million ang halaga. Tsaka, mantakin mo, tiaras ha? Tiaras talaga. So, yung parang little crown. Pati ho cash may na-recover dito. So kumbaga, ang bilis. Alright? Ang bilis po kasi meron ng prima facie evidence na andyan na po ito. So although iba ho ang kanilang panuntunan doon, iba po sila doon, pati sa South Korea. Sa atin kasi, may Bill of Rights. May due process. Kaya ang tanong natin dito sa lifestyle check nito, dito ho sa mga kaso ngayon, dito ho sa klarong-klaro na, no? Pati ho doon sa kaso ho sa Batangas, sa pupuntahan natin, iisa-isahin natin yung contractor doon, ha? Na sinasabi daw po na nakakopo ng higit sa 1 billion project ho dyan sa Batangas. Na-identify na po natin to. Salamat po sa ating research team dito na nagtulong-tulong para makuha ito. Mamaya iisa-isahin natin to.
Yun, nahuli po in the act. Ilang dekada pong hintayin natin bago makulong yung taong yon. Hindi ba? Sorry ha, na naman cynical. Kailangan na naman ng due process. Cynical ka na naman. Oo, pag pinakikinggan namin ng mga sinasabi mo, well, sad reality. Hindi po ba? Oo, gaano katagal na naman ang hihintayin natin pag na lifestyle check, kapag may nakita na sobra-sobra ang ari-arian sa sinusweldo, kung kagaya ba nung nangyari sa Malaysia ang mangyayari, imposible, Ted Filon. Kasi nga, hindi tayo Malaysia. Tayo ay mga Pilipino. At ang mga Pilipino, parang sanay na sa ganitong issue. Sa South Korea, mga kapatid, nakitaan lang ng suot na kwintas Oo, yung diba? VCA necklace. Alright. Na mamahalin. Dito po sa bansa, mga kapatid, ang ating pong salary grade ng mga district engineer ay salary grade 25. Magkano? That's 80,000 pesos a month na sweldo. Alright? Opo. So ngayon, mga Yun na kapatid. yun? Wala ng komisyon? Well, di ba? So pag pinag-usapan natin dito lifestyle check na pinagbawal ni Samuel Martires nung siya'y ombudsman kasi nga daw nagiging source of extortion at paninirang puri. Yung lifestyle check, alright? Opo. So ang tanong nga ngayon dito, ikaw na Pilipino na naghihirap, ikaw na nagmamaneho ng taxi mo ngayon, di ba? Ikaw na papunta sa iyong trabaho na ang iniisip mo na ngayon, yung bill mo na babayaran, yung hulugan mong sasakyan, yung bill mo sa kuryente, bill mo sa tubig, pambaon ni Junior, pamatrikula na ng lahat, yan ang pinoproblema mo. Ano pakiramdam mo dito sa mga pangyayaring ito? Hahayaan mo na lang ba? Palagay ko kinakailangan mag-ingay na po tayo dito. Magkaisa po tayo dito sa pagkondina sa mga bagay na ito kasi inaabuso nila ang pasensya ng mga Pilipino. Talaga namang maiinis kayo. Nung pinanonood ko yung vlog nung batang ito, sabi ko, wah, di ba? Sa isang bansa na binabaha sa tuwing Hindi ba? umuulan. For Diyos por Santo, talaga May naman. mga ganun ng buhay na may kaugnayan sa mga halal ng bayan. Yung pong mag-asawa kahapon na nakausap natin, 4,000 pesos, umiiyak na po si nanay. Sa sobrang pasalamat sa 4,000 pesos. Hindi po ba? Oo, na hindi ho nila kikitain na napakahirap nga daw ng buhay pagkatapos may ganitong mga tao. Hindi po ba, mga kapatid? At nagyayabang pa sila yung nga po ang worry ho natin dito. Sa lower house, hindi pa nga po nagsisimula ang investigasyon. Cleared na yung mga congressman Hindi po ba, mga kapatid? Ewan ko na lamang Pareho tayo nang iniisip. Nung narinig ko Sige, okay. ang puntahan dun sa Kongreso, sabi ko, akala ko mag-iimbestiga kayo. Pero bakit parang tila naging abogado kayo ng mga kapwa ninyo? Okay. Sige po. Sorry po kasi ngayon itong kasamahan namin dito, mga boss namin dito, madaling araw pa lang gising na. Bakit? Sila, magpupulong, magmi-meeting. Bakit? Kinakailangan po magtulong-tulong para po sa kikitain ng bawat isa sa himpilan na ito, ng istasyon, mga kapatid. How to operate this one. Ang hirap kayang kumita ng pera, mga kapatid, di ba? Mahirap kumita pag patas. Pero pagka siguro sa DPWH ka, try mo. Anyway, ang dami nang gusto maging contractor ngayon How to be a contractor na daw. Iba nga ang kahulugan na ng DPWH. Ayoko naman pong lahatin sila, di ba? Kahapon, iba na ang kahulugan ng COA, tas ngayon, iba na rin ang DPWH. Ayoko pong sabihin dito kasi nga masakit pakinggan. Sabi nga nila, hindi ho naman daw lahat. Oo naman, naniniwala tayo doon. Kung hindi ho naman lahat, edi lumantad kayo. Opo. Lumantad yung malilinis. Opo. Anyway, sige. So, sorry